Pabaya ang manugang kong hilaw. Hindi pa ho hinog. Pabaya ang manugang kong hilaw. Alamin natin ang episode na ito. Panoorin po natin. Ano po ang problema ninyo, Manang Jenna? Nirereklamo ko po yung aking manugang kasi ang hanap buhay po lang namin ay pangangalakal lang po. Pag nangangalakal po kami ng anak ko, iniisip po namin na may magluluto na po ng pagkain namin. Ang ginagawa po niya pagdating po namin, tulog pa po siya. Tapos ang mga hugas na nakatambak lang doon sa sahig. Hindi ba siya kasama sa pangangalakal ninyo? Hindi po. Siya po yung naiiwan po namin kasi siya po yung buntis. Ang Ngayon, babae ito. Opo. Ilang buwan na ba siyang buntis? 3 buwan lang po. O kaya pa niya mag-intindi kung 3 buwan pa lang? Ano bang pangalan niya? May. So, etong si May ay hindi gumagalaw sa loob ng bahay, kaya sinasabi ninyo pag-uwi nyo, wala pa kayong pangkain. Eto lang ba dahilan bakit kayo na hindi nyo po ba na uunawaan, Ate Jana, na siya naman ay buntis? Isa lang ba ito sa dahilan ng ikinagagalit ninyo? Bukod po doon, kasi alam po siya na buntis, bakit po siya nakikipag-inuman sa tabing ilog. Buntis na ipag-inuman? Ha? Pwede ba? Hindi ko alam. Hindi ba to hindi ba high risk, no? Oo. Oo, hindi maganda sa kalusugan. Ilang taon ito? 18 years old po. Okay. So, sa tingin ninyo, Ate Jenna, bakit madalas siyang uminom? Hindi ko po alam kung ano po ang problema niya kasi kumpleto naman po ng pagkain sa bahay. Pagkatapos ko magbenta ng kalakal, bumibili na po ako ng bigas, ulam, kandila, at saka katol. Kinukumpleto ko na po yan. Nako, malalaman natin kung bakit, ano nga ba ang dahilan, kahit siya ay 3 buwang buntis na, ay umiinom pa rin ng alak. Siya ang hilaw na manugang ni Jenna, na laman daw ng inuman. Ano ba yan? Totoo ba to? May, pasok! May, diretsahang tanong. Madalas ka nga bang nakikipag-inuman? Oo o hindi? May, ano tong sinasabi? Totoo ba na umiinom ka pa rin? Ikaw ay buntis Hindi na po. O ano ang sinasabi nitong iyong mother-in-law? Na madalas ka pa rin daw makipag-inuman? Napakasinungaling mo naman. Grabe ka. Okay, teka. Saan nanggagaling ang sinasabi ni Ate Jenna kung totoong kung hindi niya Siguro nakikita? po sa mga kaibigan niya ding chismosa katulad niya. Saan ka ba nakatira? Saan ka nakatira ka ba sa kanila? Opo. Pang ilang anak mo na ito? Una pa lang po. Una pa lang. Pero kasi, alam mo ba na masama, May, pagka uminom ka? Yung nalaman ko pong buntis ako na ano na lang po yun, nag-sign na lang po yun ng paglilihi ko. Doon ko na po nalaman na buntis ako. Pero di ko po alam na buntis ako that time na nagiinom ako. Okay. Sandali, Mama Carla. May buntis ka ba ngayon? Ilang buwan yan? 3 po. 3. Alam kong 3, mamaya kasi hindi halata eh. Yung mga barkada mo, Nakaipit po. Yung mga barkada mo alam na buntis ka. Opo. Kasi mamaya kasi hindi alam ng mga barkada, umiinom, di ba? Pero umiinom ka konti. Gano'n ba sinasabi mo? Hanggang kailan yan? Ano lang po, minsan-minsan parang tikim lang. Pero pag di ko po nagugustuhan yung alak, wala na. Dahil kaya mo hindi nagugustuhan, dahil reaction yun, first time to na mother kaya hindi pa niya alam. Kaya kung dati gustong-gusto mo yung lasa ng alak, at biglang parang di mo na gusto, yan ay reaction dahil ikaw ay buntis. Normal yon. Ayaw mo yung mga pabango. Depende, no? Ayaw mo yung amoy ng sigarilyo at ayaw mo yung lasa ng alak. Pero, meron din totoo, na hindi mo nararamdamang buntis ka, tapos napainom ka pala kahapon o ng mga nakaraan. Lalo na sa mga first time na mothers. Pero ang sinasabi ni Ate Jenna, totoo ba na kahit hanggang ngayon na alam niya ng buntis siya, umiinom pa rin siya? Opo. Alam mo, May, ang para sa akin, dahil ako isang magulang na, kaya kita pinapayuan na tigilan mo yung pag-iinom mo dahil nakakasama sa bata yan. Hindi lang ako nagiinom eh.
Wala naman na isang magulang na para hindi kayo correct sa tama, hindi kayo iwiyan sa mali. Kaya sinasaway kita dahil Hindi na ako bilang anak nagiinom simula na nalaman kong buntis ako dahil iniingatan ko na yung bata. bilang asawa ka ng anak ko, pinangangalagaan na kita. Sila ba ay kasal? Hindi po. Kinakasama lamang, no? O, asa ba ang magulang mo, May? Yung mama ko po kasi wala na. Tapos yung papa ko patay na. So, lumaki po ako sa lola ko lang. Asan lola mo? Nasa malayong lugar po. Sa malayo. Saan? Sa Pasig. Layo. Umalis ka ba sa lola mo? Bakit? Iniwan mo, hindi ka nagpaalam sa lola mo? Umalis na po ako sa amin kasi grabe po yung nila sa akin. Pakitungo nila sa akin. Ano masasabi mo, Ate Jenna, nung dumating siya sa buhay ninyo, ano ang ikunekwento ni May? Ma'am, wala po siya ikinikwento sa amin kasi hindi ko nga po alam kung saan po nakuha ng anak ko yan. Dahil sa kalsada lang po nakuha ng anak ko yan. Matinuwa ko, nakuha ko ng anak mo. Kahit tanungin mo pa anak mo eh. May, pasensya ka na. You are very immatured. Nagsasalita si doktora kanina tungkol sa epekto ng alak sa mga bata. And I was looking at you at wala, kuya-kuya lang siya. Hindi na-absorb. Nakita natin sa kanya yung kawalan ng paggabay. Ang nanay, pinabayaan na lang ang anak. Bahala ka na, malaki ka na eh. 18 anyos sa kipag-live-in. Anong responsibilidad ng isang ina sa ipinagbubuntis niya? From the moment of conception, dapat alam mo na. Hindi, nakikipag-inuman pa. At nagsisinungaling pa sa atin. Paanong bata na walang kamalay-malay, lalaki na naman ang bata ng isang irresponsableng magulang at problema ng ating lipunan. Makikipag-live-in na naman paglaki ng bata. Hindi pa hinog ang isip ni Aris para bumuo ng isang pamilya. Hinog lang yung itinatago niya sa kanyang brief. Madali namang mahinog yan eh. Pero yung responsibility that comes with it, yun ang nakakaasar. Itong iyong biyanan na hilaw, na sinasabi mong sinungaling, ngayon, napatunayan ng bayan na hindi pala nagsisinungaling. At inamin mismo na Justin at inamin mo rin na may nangyayari sa inyo bagamat may bata na sa tiyan mo. Anak, hindi ako galit sa iyo. Ginigising lang kita at minsan ang tatay kailangang batukan ng anak para magising. This is not the kind of life that God wants you to live in. Hindi ito ang buhay na gusto ng Diyos para sa iyo. Nilalang Kanya sa Kanyang katauhan, sa Kanyang image. Bigyan mo ng pagpapahalaga ang sarili mo at ang iyong magiging anak. Thank you, Mama Carla.